Well, gaya ng sinabi ko sa mga nagtanong sa atin kahapon, yung submission ng depensa sa kaso ni Presidente Duterte ay giniba, giniba ang teorya ng prosecution. The prosecution theory has been shattered into pieces sapagkat naipakita ron na ang prosecution ay nakabatay lamang sa mga talumpati ni Presidente Duterte sa kanyang mga pahayag na nagsasabing papatayin ko kayo. I will kill you. Doon sila nag-concentrate at nagpakita sila ng mga bahagi ng kanyang talumpati na magpupruweba, magbibigay ng pruweba sa kanilang teorya na galing kay Presidente Duterte ang pag-utos ng pagpatay ng mga imbuelto sa droga. Pero ang ginawa ng depensa, yung mga speeches, mga 10, kung hindi tayo nagkakamali, ang inilahad nila ron, kinukote pa nila, na nag-uutos di umano si Presidente Duterte ng pagpatay. Ang ipinakita ng depensa na yung mga speeches na ginamit nila, pinili lamang nila yung bahagi na merong papatayin ko kayo. Sapagkat ang kabuuan ng kanyang talumpati ay makikita ron na merong tinatawag na exonerating circumstance o mga statements. Ibig pong sabihin, sinabi niya ngang papatayin ko kayo pag hindi kayo tumigil. Pero sa bandang huli ng kanyang mga talumpati, sinasabi niya na gawin niyo lahat ang magagawa niyo, gawin niyo ang tungkulin niyo. Subalit, pag kayo'y nag-abuso, mananagot kayo. Papatay lang kayo kung ang inyong buhay ay nanganganib. You will only kill if your lives are endangered. Madalit sabi, itong prosecution ay nag-cherry picking na tinatawag. Cherry picking is an idiomatic expression na pipiliin mo lang yung maganda sa yung kaso, sa yung panig. At hindi mo na babanggitin yung mga makakasira doon sa magagandang punto para sa'yo. Yan ang ginawa nila. Kaya ang ginawa ng depensa, nagpakita sila ng mga talumpati pa. Siguro mga 40. At talagang ang palaging sinasabi ni Presidente, huwag kayong pumatay hanggat hindi nanganganib ang buhay nyo. Kinakailangan arrestuin nyo, usigin ninyo, hulihin nyo para sila'y managot. That's one. Kaya ko sinasabing nagiba or the theory of the prosecution has been shattered to pieces. Pangalawa, yung ginamit nilang dokumento na magpapatunay di umano na makikita dun sa memorandum circular ng dating PNP chief na si Senador Bato na inuutusan ang mga kapulisan na i-neutralize yung mga perceived criminals, suspected criminals na involved sa droga. Ang sabi po ng depensa, ipinakita yung kabuuhan ng memorandum circular. At nakita ron, nung binasa mo yung kabuuan, nakalagay po doon, umaresto ka ng naayon sa batas. O ibig ko sabihin, hindi ka arrest at papatayin mo. Unang-una, yung paggamit nila ng dokumentong yon, dahil sinasabi nila, dahil mayroong katagang neutralize doon, neutralize, na kanilang binigyan ng meaning na kill them
Mali nga ho yun dahil kailangan kasi, yun ang sinasabi palagi natin. Palaging pinipili lang nila yung makakabuti sa kanilang tsorya na si Presidente Duterte ng pagpatay. Pangatlo, ha? Unang-una yung pagpili ng mga bahagi ng speech na magpapatunay na hindi umano, nag-uutos siya ng pagpatay. Pangalawa, yung ding dokumento nagpapatunay di umano na yun ang kautusan na patayin. Na hindi naman, dahil yung binasa mo yung kabuuan lumalabas. Hindi pala. Pangatlo, sabi ng depensa, para sirain ang prosecution, dahil sabi ng prosecution, meron kaming mga testigo na papakita na sila mismo ang mga pumatay, inamin nila. At ito'y utos doon galing sa dating Presidente Duterte. So nagbanggit po sila na mga, hindi nila ginangalanan siyempre mga testigo, pero itong testigo ito, kinukot nila, ito sabi ganito. Ito pong si Attorney Kaufman, dahil nga isang abogado na nag-aaral ng kanyang kaso, binasa niya. Kasi pag kayo yung abogado, kailangan basahin mo lahat ng mga salaysay ng mga testigo. Pareho din nung binasa niya lahat ng mga talumpati ni Presidente Duterte para makita mo, ba totoo ba itong sinasabi ng mga taga-OSIG na ito? O kaya, nabuking. Yung palang mga talumpati ninyo, pinagpipili nyo lang yung makakabuti sa inyong tsorya. O, pati na yung dokumentong ginagamit yung ebidensya. Mismo, dokumentong ginamit nyo, makakasira sa inyong tsorya. O lalo na rito, sabi ni Attorney Kaufman, itong mga testigong ito, kung babasahin mo ang mga salaysay nilang sinumpaan, nagdidigmaan sa isa't isa. They are at war with each other. They contradict each other. Hindi lamang contradicting each other, mismo yung nagsasalaysay, kinokontradict niya ang sarili niya. Nagbigay siya ng mga halimbawa. O, sabi niya, tingnan mo, yung isang testigo dyan. Sabi niya, siya raw ang pumatay at sa pamamagitan daw ng pagsaksak. Yung pala, yung isa naman testigo, sabi, ay hindi, pagkatapos niya sabihin niya, mga ilang buwan nang nakaraan, may panibago siya sa salaysay, pinatay niya raw sa pamamagitan ng pamamaril. O, di may contradiction na. Hindi na tugma. Wala na sa hulog. Mismo sinisira niya yung una niyang salita. Pangatlo, yung isang testigo ay nagbigay ng salaysay. Dahil ito pong mga ICC, di ba nagpunta at iniimbestigahan nila. Kaya inimbestigahan nila yung mga testigo nila na yun ang gagamitin nila. Sabi ng isang testigo, sabi niya kilala yan sa pagpatay ng pananaksak. Never yan na gumamit ng baril. Oo, doon, makikita mo na. Pagkatapos, hindi lamang may contradiction. Itong mga testigong ito ay walang mga kredibilidad, hindi mo talaga mapagkakatiwalaan kasi talagang mga pusakal. Pusakal na mga mamamatay tao. At naipakita ron na habang inaamin nila na sila ang pumatay at sinasabi nila na ito'y utos. Hindi naman nila sinasabing utos ito ni Presidente Duterte. Ang sinasabi nila, ito'y utos ng nasa taas. O kaya naman, ito'y sabi sa akin ni ganito. Kung sino man yon. Na pag tinanong mo naman yung tinuturo niya, sabi, yan din ang sabi sa akin ni ganito. Nagaling daw sa itaas. Galing daw kay Presidente Duterte. Madalit sabi, hearsay, double hearsay, puro haka-haka, puro pagbibintang na walang pruweba.
O kaya, dun lang sa tatlong bahaging sinabi ko sa inyo, ito ang nagpagiba sa prosecution. Kaya ko po sinabi na the prosecution theory has been shattered to pieces because the testimonial evidence, the documentary evidence, and the sworn statements of the so-called witnesses will show na itong lahat ay script, creation lahat. Walang katotohanan. Kaya sinabi ko nga kahapon sa mga reporters, kung ang pagbabatayan lamang ay ebidensya, i-dismiss nila ang kaso laban kay Presidente Duterte. Kung yun ang magiging batayan. Pero kung bibigyan mo ng ibang konsiderasyon, sabi ko, gaya ng halimbawa, itong ICC pinagpipilitan, puwersa ang sarili niya na kunin ang jurisdiction ng sistema legal ng ating bansa kahit na wala itong kapangyarihan. At pangalawa, kahit na inilatag na wala kayong jurisdiction at ito'y tinanggihan naman ng pre-trial chamber. Subalit, inapila ito, inapila. Madalit sabi, pending, hindi pa malaman kung may jurisdiction o wala. Bakit itong pre-trial chamber tinuloy ang confirmation of charges na nagpapakita na mukhang napi-prejudge mo. Wala pa nga Bakit mo tinutuloy ang papunta sa pagbibista? Yan. Pero kung talaga po kayong walang kinikilingan, susundin nyo lang ang batas ng ebidensya, the rules of evidence, talagang walang kabatay-batayan sa legal ang mga ebidensyang pilit na inilalatag nila laban kay Presidente Duterte, inadmissible in evidence. Hindi katanggap-tanggap at hindi papasa sa isang hukuman. Ayan. Pero Attorney Sal, mayroon pang nagtatanong po, curious lang. Meron pa ba daw na ibang hindi pa nabanggit si Attorney Kaufman bukod dun po sa kanya inilahad kahapon? Dahil titingnan natin sa kanyang summation, and most likely, meron nabanggit niya na yung sa jurisdiction. At marami pang pwedeng banggitin. Halimbawa, yung Article 59 ng Rome Statute. Ngayon po ay pinayagan na daw ng ICC yung hindi pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa kanyang detention hearing ngayong araw. Ano po ang inyong masasabi po, reaction niyo po? Hayaan natin dahil dapat igalang natin yung si Presidente Duterte kung ayaw niyan dumalo. Hayaan mo na ang ICC determina kung kumusta ba ang kalagayan niya sa detention center, kung siya ba ay naaalagaan ng gusto roon or yung kanyang mga surroundings doon na hindi maganda sa kanyang kalusugan. Parang gumawa sila ng mga panibagong reglamento. Sa ngayon kasi napaka-stricto nila. Hindi mo nga alam kung yung kanyang, kasi ang alam natin may sa 30 pills ang iniinom niya kung saan kung ano nung bahagi ng katawan niya ang may sakit kaya dami niyang iniinom na pills. Yan ba pinagpatuloy dyan sa detention center o hindi. Kaya dapat talagang eksaminin nila.